Magandang oras mga ka-TH. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito'y napakagandang video. Ito ang natatanging video na totoong recovery ng treasures. 2 years ago yata ito na nasa documentary ng Lost Treasures of World War II. Ito yung World War II Lost Gold na episode na nakikita natin sa History Channel, kung saan pagkatapos nilang matumbok ang chamber na mayroong mga boxes na gawa ng kahoy, sa lalim yun na 300 feet or 90 meters. Biruin nyo ang lalim nyo. Ang lalim talaga ng treasures, 90 meters nila nakuha yung boxes of gold. At ang horizontal na binarina nila ay umabot ng 300 meters. Yun ang layo-layo, di ba? Yun ang horizontal, at ang lalim galing sa ibabaw ng lupa ay 90 meters. Yan ay treasure in the waterfalls. Under the waterfalls, sa talaga, bagsakan ng tubig ng waterfalls ang entrance. Kaya ito ang video atin panoorin, courtesy ng military channel na noon ay Lost Gold of World War II in History Channel documentary. Narito ang video atin panoorin. There are a lot of treasures still left here. Based on the original treasure map uncovered by Bingo, he believes the best new option is Siargao Island. So look, this is a pretty remote island far away from any major cities. I think if the Japanese were using this strategically, this is probably one of the most perfect places to hide anything because it is so remote. So ito ay ayon sa mga dito, kasi yan malapit sa lugar ko, ang Siargao Island. Ay sa Siargao sila nakakuha, itong team na ito doon nakakuha. At itong binarina nila ay Siargao daw ito. Pero dito sa video ay parang hindi, kasi hindi naman nila talaga i-disclose ang totoong lugar kung saan sila nag-operate, kasi delikado yan. Pero ang sabi ng taga Siargao ay doon daw nakahits ang team na ito ng mga Amerikano. Kaya ito, patuloy tayo sa video. After traveling to Siargao, the team follows the map I think this is a network of tunnels. to what seemed the most promising site and make a thrilling discovery. Looks like a bird marker. You got those circles on this map, look just like that little circle right there. If they can find anything, this new location could mean a fresh chance to find Yamashita's treasure. Ito yung nakita nila dito mga ka-TH. Merong heart signs na ito magkasunod. At mayroong mga bilog-bilog na nasa straight line. At sa baba nito, mayroong puting bato yan, sa ilog kasi ito. Ang puting bato ay may marka na kanji, sign for treasure. Kaya ito yung nakita nila sa mapa na hawak nila kanina. At sinundan nila ito, at doon ito nagtapos yata sa waterfalls. Kaya balik tayo sa video. Is wrong. We can't just keep adding rods and adding until we poke out the other side of the mountain. At this point, you're not going to just back out and start over again. We're going 970 feet, so why would you stop here? One theory is that the drill is on target, but the chamber has a dome, and the angled ceiling is causing the penetration point to be farther than expected. One more isn't going to hurt. I hope you're right. So ito yung tunnel mga ka-TH. Ano siya? Arc section kasi ito. Parang dome siya tingnan, pero yan ay section, yan ay harapan. At parang arco ang disenyo ng tunnel ayon sa kanilang sonar scan. High-tech kasi yung gagamitan nila. Meron silang scanner na sounds lamang, kaya yung minaso yung metal sa ilog doon, dahil lang sa sounds ay madetect kung nasaan yung void space, which is ito yun, dome shape or arc shape tunnel. At ito yung binarina nila, umabot yan ng 1,000 feet ang haba ng kanilang drill.
yung barina nila, at diyan sa nabutas ng barina, dinaan nila yung camera na maliit. Kaya nakita nila yung mga boxes, 2 boxes yung nakita sa camera na gawa sa kahoy. Kaya pwedeng yung 2 boxes ay nakalitaw lang yun, pero pwedeng meron pang sa ibang gilid ng malaking, malawak kasi na chamber yun. Pwedeng meron pa doon sa hindi naabot ng flashlight ng camera. Okay, so ito talagang, kaya nga napansin nyo, di ba, kung nanonood kayo ng World War II Lost Gold, di ba naputol yung episode? Ito kasi yung natumbok nila, ito ay doon na nila pinutol ang kanilang palabas. At ngayon ay muli silang nagpalabas. Ang pangalan ng channel ay Military Channel, which is in-upload nila muli yung mga video nila noon. Okay, so ito, patuloy tayo hanggat makaabot tayo doon sa portion kung saan nakita na yung boxes of gold gawa sa kahoy. The team adds one more rod to the drill rig. If they don't hit the void space soon, it could mean a devastating end to their long road on the mountain. I don't know what we're in, but something's happened. We've lost circulation. We've hit something, but I'm not sure what it is. The absence of water means they've finally reached a void space. The team is eager to see what's hidden inside. This could be it. Let's get the camera. Get it in there ASAP. Okay, so ito na nga ang kanilang drill. Ang tubo ng kanilang drill ay wala ng tubig. Wala nang dumaloy na tubig. Ibig sabihin naputol ang daluyan ng tubig. So sabi nga nila ay baka natamaan yung chamber at naputol na yung tubig. Kaya totoo ang hinala nitong isa dito na yung chamber na nga ang natamaan nila. Kasi meron naman silang nakita sa kanilang sonar scan na mayroong dome shape or arc shape chamber. Kaya ito na yun mga katiyats, atin tingnan. Andrew steered that drill right on track, and we've punched through now. And I want to see what's in there. We got to shove this camera down there almost 1,000 feet. And today, I'm wondering whether I made the right choice or not. I mean, I'm really in anticipation of what I might see in there. We got a long way to shove. 250. 510. To go after a Yamashita treasure and actually be successful. Nobody said it was going to be easy, and it never is. You know, it's seriously one of the last great mysteries of the world to be solved. Seeing the treasure, you know, going to be part of history. 775. 900. 70 feet to go. There's the end coming. That's a big void space. Pitch black. This room is really big. So ito na mga katiyats, so this room is really big. Yun ang sabi ng Amerikano. Talagang madilim, pitch black. Walang makita, ngunit ng anuhan nila, lagyan nila ng light, yung camera, ay tumambad sa kanila ito. Nagugulat ang lahat, oh. How much you got in there now? 13, 14 feet. I still see nothing. Hold on. There's something right there. Turn the light up a little bit. What is that? It's the edge of something. Could be the edge of a box. We're like looking down on the edge of it. What I'm seeing in the camera right now is unmistakably man-made objects. The camera's picking up a smooth, flat surface with squared edges. You know, that's just not natural. What's next to it? Ayan mga katiyats, oh. Dalawang kahon na nakapatong, oh. Alam nyo, marami ang nagsabi na bakit hindi nasira ang kahoy sa tagal-tagal ng panahon. Yan kasi ang mga ammunition boxes na mga gawa sa kahoy na sa Hapon yan, gawa ng Hapon. Ang mga kahoy na yan ay palutsina.
Ang palutsina kapag heat treated o itong parang sinunog muna bago gawing box, meron kasing teknik ang Hapon diyan, yung pinaapuyan muna nila ang kahoy para mawala yung moisture sa loob ng kahoy, kaya hindi narurupok ang kahoy. Kasi parang tinapa yung kahoy, inapplyan ng init, heat treated woods, hindi nalalata. Meron kaming nahukay na ganyan na palutsina na tabla na ang tagal-tagal na, World War II period. Palutsina pa rin siya sa ilalim ng lupa. Kaya ako'y naniniwala na ganito talaga ang itsura niyan. Nabuo pa rin ang kahoy kasi palutsina at heat treated. Merong treatment ang kahoy kaya hindi nalalata. Kaya ayan, no? Sa hindi pa nakakita ng treasure sa loob ng chamber na pinaglagyan ito, so ito na yun. Ang chamber ay nasa 300 feet na lalim. At sa horizontal na pagbarina nila ay umabot ng 970 feet by 300 feet. 300 feet ang vertical na lalim. So 300 in meters, that is 91 meters na lalim, mga ka-TH. Ganyan kalalim magbaon ang Hapon, hango dito sa totoong kwento ng recovery. 90 meters, tayo maghukay tayo, di ba, hanggang ano lang tayo, 10, 15, 20, yan lang, surrender na tayo sa 20. Pero yun pala ay 90, kulang na kulang yung hukay natin, di ba, mga kababayan? Kaya malalim talaga yan, malalim. At kung wala tayong kagamitan na eksakto, mga heavy equipment, ay kapusin talaga tayo. Hindi, kahit na matamaan natin yung eksaktong vertical na target, kahit na nakasiro na tayo, doon pa lang sa 20 meters, di ba, surrender na tayo kasi ang lalim-lalim na ng 20 meters at magastos na sa timber, sa timbering, sa casing. Kaya surrender na tayo. Pinakamalalim na mahukay natin 15 meters hanggang 20 meters lang. Pero kapos tayo ng 70 meters pa. Kasi dito sa example ay 90 meters eh. 90 meters ang hinukay nila bago naabutan yung chamber, bago nakita. At yung pagbarina ng vertical ay napakalayo noon. That is 1,900 feet. Well, equivalent pa rin sa nasa 300 meters ang horizontal na pagbarina. Ang vertical yun yung 90 meters from the surface. Kaya yan, naniniwala na talaga kayo, mga kababayan, di ba? Sabi ko noon, pinakamababaw na mga bunker ay 30 meters deep hanggang 200 meters. So ayan, totoo nga, nasa 91 meters ang isang bunker na to. Ayan, kaya magtaka kayo, nasaan na ang World War II Lost Gold na episode sa History Channel na wala na dahil naka-jackpot na. At ang nag-upload nito ay ibang channel na to eh. Parang hiniram lang yata. Hiniram ang mga videos sa World War II Lost Gold na documentary sa History Channel. Okay, balik tayo sa video. It looks like another one laying up against it on the top side. Yeah. Yeah, but it definitely looks like boxes. Yeah, 2 boxes. You gotta get up here, you gotta see this. What you got? The rest of the team races over to see for themselves. Come on in there, George. Is that what I think it is? I can't believe you guys hit it, man. Rick, Steve, get in there. You guys got to see this. Oh my gosh. Seeing that? Dude, that's incredible. I think we've hit the treasure vault. I think we're there. You know, I've been waiting longer than anybody to see something like this. You did it, man. You got in there. We got in there. Unbelievable. Maybe what we're looking at is just empty boxes. I don't know. But I do know, based on all the information that we had and drilling to this location, that we are underneath that waterfall
300 feet down into this void space. We made it there, and now we got to figure out how do we get in there. The wooden boxes they're seeing resemble the ammunition crates filled with war loot American GIs recovered following World War II. This huge discovery lines up with the evidence they've gathered along the way. An NMR scan that detected underground metal deposits. A seismic scan that located a void space 300 feet below the waterfall. And a map indicating possible treasure on their mountain. That's an indicator that there could be treasure. Ito yung mga itsura ng boxes, mga katiyats. Ito talaga yun, no? Ito'y Japanese boxes na mayroong laman ng mga coins. Ayan, nakita nyo, mga coins yan. Pati coins, ibinao nila eh. Kaya hindi lahat ng ibinao nila ginto. Meron ding mga coins lang. Mga boxes of coins, jar of coins, sacks of coins. Ayan, no? Loot. American GI recovered following World War II. O, ito nga yung Japanese loot na nakuha din ng mga Amerikano. Kaya yan yung mga kahoy na boxes na gawa sa Palucina. Napakatibay, hindi nalalata. Hindi nalata yan kahit na 80 years na, 80 years nang nakalipas. Ayan, no? So ito'y talagang totoong video yung natumbok nila. Nakita sa kamera. Anong ginagawa ng wooden boxes sa lalim na 90 meters? Diba? Magbaon ka ba ng 90 meters na hindi importante? Magbaon ka ba ng boxes na walang laman at maghukay kayo ng 90 meters? Anong silbi ng hukay na 90 meters kung may ibaon kayo na kahoy lang na boxes? Talagang mayroong importante at mga mamahalin na bagay na nakapalaman sa dalawang boxes na kahoy na yun, mga kababayan. Kaya nga ay biglang nawala ang episode na yun na World War II Lost Gold. Nawala siya, biglang naglaho nang matumbok nila itong tunnel na ito, or sabihin natin na bunker. Ayan, no? Okay, so tapusin natin ang video, mga katiyats. All seems to confirm they found the boxes their local eyewitness grandpa claimed to have seen carried up the mountain over 75 years ago. They used my Carabao to pull the boxes up the mountain. It's the breakthrough John's dreamed of. This day has certainly been one of the biggest moments of my life. All the hard work that we put into it, everybody on the team has put their 150% into this job. Ayan, no, mga katiyats, meron pang pako, no? Ito yung matanda na nagsabi na diyan na bundok yung tinuro nila. Ang kalabaw daw niya ang ginamit na pinaghakutan ng kahon-kahon, at tamang-tama din ang description niya na ang mga kahon ay gawa sa kahoy. Kaya ang nakita sa kamera ay gawa din sa kahoy. So malamang ito na nga yung tinuro ng matanda, dahil yun naman talaga ang kanilang pinuntahan na direksyon. Okay, so ganyan mga katiyats ang description ng maghukay tayo. Malalim talaga yan kapag big deposit. At yung mga mababaw na nakita natin, yan ay ibinaon lang. Yan yung mga tinawag na kamuti. Yung mababaw lang. Hindi kamuti rider, sa kamuti talaga. Dahil mababaw lang. Ang istorya kasi ng tinatawag yan na kamuti, dahil dito sa lugar namin ay mayroong nagtatanim ng mga ng ganyan ng kamuting kahoy, nagtatanim na mag-asawa, at nakabungkal sila. Pagbungkal nila sa lupa ay natamaan nila yung gold bars. Hindi marami, nasa 4 lang daw na barita. At ngayon mayaman na yung mag-asawa. Meron na silang negosyo na na mga lansa. Malalaking lansa, fiberglass, moderno, at maganda na rin ang bahay sa ngayon. Kaya totoo ang Yamashita Treasures, kasi merong mga nakakuha ng tsamba. Pero itong napanood natin ay napakalaki din ang gasto nila nito. Meron pa silang permit galing sa barangay
Pero talagang nakajakpat kasi kumpleto eh. Ang panuntunan bago tayo maghukay mga katiets ay meron talagang mapa. So meron silang mapa, di ba? Merong history, pangalawa dahil nandiyan ang matanda, nagturo, merong history. Ang history ay very common yan eh. Lahat naman ng bundok ay merong history ng mga Hapon, di ba? Pero yung history talaga na nakita niya na hinakot at ibinaon, yan yung totoong history. Pangatlo ay may sign, may marka. Kaya nga, meron din sila nakitang mga marka sa bato, di ba? May mga signs. So yung tatlong yan, live pointer, history, yung live pointer at history magkasama na yan. Merong detection, pang-apat pala, merong talagang detection or scan kasi sila kompleto ng gamit. Merong scanner, merong detector. So apat lahat ang pamantayan bago tayo maghukay. Yan ang palaging sabi ko sa mga kasama ko na huwag tayo maghukay kapag wala tayong nakitang marka. At kahit missing yung mapa, wala tayong mapa, pero kailangan makita natin yung stone map o yung diagram na nakaukit sa bato. Kapag merong ganun, merong history, and then ang detection kasi na palaging nandyan yan mga ka-TH. Yung nabili nyo ng mga scanner, talagang mag-scan yan ng precious metal at yung mga metal detector nyo, mag-detect talaga yan ng kung ano-ano sa lupa kasi punong-puno ng minerals ang lupain ng Pilipinas. Ang importante talaga, mayroong marka na gawa ng Hapon sa bato. Yan. Kapag mayroong ganyan, i-detect ang palibot at kapag may detection, kahit na walang mapa, missing ang mapa, kahit walang live pointer, missing ang live pointer, so nariyan ang dalawa, detection at signs or symbols, ay pwede nang hukayin yan. Pero kung detection lang pinagbasihan nyo, ay huwag kayong maghukay. Ngayon, kung pinagbasihan nyo ay signs, kapag marunong kayong magbasa ng mga signs sa treasury, ay talagang makatama kayo. Kahit walang kagamitan, basta may signs, and then na-analyze nyo, na-decode nyo, tatama talaga kayo. Pero ang problema kasi, kahit tama yung analysis nyo, pag-decode nyo, ang problema kung sobrang lalim, katulad dito, 90 meters deep, down. So hindi na natin kaya hukayin yan, 90 meters. Yun siguro yung nangyari sa mga analysis ko na napakarami na sabi ko hanggang ano lang kayo, 15 meters. Kasi maawa naman tayo sa mga naghukay, di ba? Hindi na ako nagpapahukay pa ng umabot pa ng ng 20 meters. Hindi na. Sa ngayon, test dig na lang ako palagi. Test dig. 3 meters hanggang 4 meters lang. Kapag wala, tigil na. Kasi delikado na. Okay, so ito lang ating maibahagi sa araw na ito. Napakagandang to. Talagang sinadya kong i-edit ito, mga ka-TH, para may pagkita sa inyo kung gaano ba kahirap hanapin yung treasure na yan, gaano kalalim, para meron kayong ideya. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel, at hanggang sa muli, paalam.